Hello everyone, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po kayo sa aking YouTube channel. Bago ko po simulan ang aking video, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Unang-una, ako po si Maylene. Ako po ay nagtrabaho bilang nursing attendant sa isang pribadong hospital. And sa video ito po, ako po ay gagawa ng caregiving tips na kung saan na makakatulong po sa atin kahit tayo ay nasa bahay lamang. And gusto ko pong sabihin na hindi po ako professional or lisensyadong tao, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo or i-share sa inyo ang mga natutunan ko po. And disclaimer po ang video ito, and gumawa din po ako ng mga research. Sa katunayan po, meron po akong mga files dito sa akin po dahil before po nag-self-review din po ako. And sana po makatulong sa inyo ang video ito. And before that, huwag kalimutang i-like and i-subscribe ang aking channel, and huwag kalimutang ikalimbang para updated po kayo sa susunod na video po. And please, kung napanood mo man ang video ito, kung may suggestions ka or opinions, pwede mong i-comment down po, and very appreciated po. Okay? So, sa video ito po, ituturo ko po sa inyo ang paraan kung paano kumuha ng vital signs. So, ang vital signs, ito ay ginagawa upang ma-monitor po natin ang kalagayan or sitwasyon ng isang tao or ng ating pasyente. So, kasama na doon ang respiratory rate, yung paghinga, yung pulse rate or yung heart rate, yung body temperature, yung blood pressure or BP, at according po sa aking research, kasama na doon ang pain or may karamdaman or sakit na nararamdaman ng isang tao or pasyente. Okay? So, please watch my video, guys. Okay, so, ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng blood pressure. So, ngayon po, uunahin natin kung paano kumuha ng BP. So, unang-una, dapat alam mo kung paano gamitin ang BP apparatus natin. At kung may problema ka sa pandinig, so kailangang magpa-check ka muna sa doktor or ng ENT para po masuri kung may mga nakabarang tutuli po sa tinga, dahil napakahalaga po ng pandinig po natin. Ayan, so actually, meron po tayong iba't ibang uri ng BP apparatus. Pero ang gagamitin ko po ngayon ay itong stethoscope. Meron tayong stethoscope at saka sphygmomanometer. Ito po yung calibrated na calibrated BP apparatus. So, meron po ako dito stethoscope. Matagal na po ito sa akin. Pero gumagana pa po siya. So, sa stethoscope, kailangan kompleto siya. Merong earpieces. Ito po yung pinapasok natin sa tenga. Meron siyang chest piece, at saka meron siyang diaphragm, at saka bell. And meron din po siyang on and off. Ito po yung stem, tinatawag na stem. Yung on-off po siya, yung iniikot po siya. So, sa paggamit ng stethoscope, so kailangan itong earpieces po, so kailangan nakaharap po siya. Tuturo ko po sa inyo. Ayan siya, guys. So, kailangan pag ganun siya, guys, hindi pabaliktad kasi mali po siya. Kung may maririnig ka po ng pag ganun, pero mahina po siya. So, ito po yung tama na paggamit ng stethoscope. Kailangan paharap po siya. Tapos, meron tayong tinatawag na bell at saka diaphragm. So, ito po yung diaphragm, itong malaki na ito. Ito po ang tinatawag na diaphragm, and ito po yung bell. Itong diaphragm is ginagamit po siya, meron po siyang high na sounds. And ito po, itong bell po, low sounds lang po siya. Karaniwan ginagamit ito sa mga bata. Pero ako, ginagamit ko talaga ito, bata, matanda, itong diaphragm kasi mas malakas ang tunog niya. So, sa paggamit po ng stethoscope, paano mo malaman kung gumagana siya? Pag ito ang gagamitin, guys, itong bell, itong diaphragm, itong malaki na to, so kailangan mo lang siyang iikot.
ikutin mo lang siya guys. Try natin kung meron akong maririnig. Kailangan meron siyang on and off dahil ano siya. Ayan, inikot ko na siya guys. So, malaman mo na gumagana siya pag inon mo po siya. Ayan, inikot ko na po siya. Ayan. Naka-on po yan siya. Pero pag inikot ko pa po siya, yung, nakita mo yung may butas. Nakalabas po ang butas. Yung sa loob. Wala po akong maririnig. Meron pero parang ano siya. Naka-off po yan siya. So, dapat iikutin ko po siya para ma-on. Itatap mo lang siya para marinig mo kung gumagana. Ayan. Malakas po yung sounds pag tinatap ko po. Tapos, kung gusto mong gamitin itong bell, itong maliit na to, i-on mo rin siya. Ikutin mo rin siya. Ayan. Ilabas mo lang itong ano, yung butas sa ilalim. Tapos itatap mo siya. Ayan, may maririnig ka. Pero ano po, mas maganda gamitin itong diaphragm kasi mas malakas nga ang sounds niya. Proceed tayo dito sa sphygmomanometer. So ito po yung sphygmomanometer. So, kailangan sa paggamit po ng sphygmomanometer po is kailangan wala po siyang hangin. So, ito po ang cuff. C-U-F-F, cuff. Tama po ba? Pag hindi po ako nagkamali. So, ito ang tinatawag. So, kailangan ano mo po siya. Anong tawag dito? I-deflate. I-deflate mo muna siya. Kumbaga, ilabas mo muna yung hangin bago mo siya ikabit sa pasyente. So, meron tayong valve. Ito may valve siya and meron din siyang on and off. Inflate and deflate or close and open. And dito mo po makikita yung measurement. Dito po. Ipapakita ko po sa inyo. So, kailangan kabisado mo talaga kung paano gagamitin itong ano na ito guys. Simple lang naman siya. And araw-araw po ginagawa ko po ito sa trabaho. So meron din po akong nalalaman dito. So sa paggamit po nito, kailangan ano lang siya, easy lang po. Huwag masyadong i-close masyado. Baka mahirapan ka sa pag-open uli mamaya. And kailangan alam mo. So i-try natin guys. So ito po yung ano siya, close and open. So, pag i-close mo siya, so kailangan iikot mo siya pataas. Try natin guys. I-close mo siya pataas. Yan, naka-close na po yan. Tapos, i-try kong i-inflate ko po, meaning i-pump ko po siya para pumasok po yung hangin dito sa cuff natin. Ayan. Ayan, lumalaki po siya. Ayan, may hangin na po siya. Ayan. So, pag ilabas mo po yung hangin, pag-release po, so dahan-dahan lang po. I-down mo po siya, iikot mo siya ayan. Lumalabas na po yung hangin. So, basta ang tatandaan po natin is bago natin ikabit sa pasyente, kailangan i-check muna natin. Dapat wala siyang hangin guys. Kasi mahihirapan kang i-ano mamaya. Yung i-inflate mo siya, mahihirapan ka kasi lumubo yan siya agad guys. So ayan, pinipress ko siya para wala siyang hangin and kailangan nasa baba po siya talaga. Huwag kang mag-start dito guys, mas maganda pag dito talaga yan siya sa baba. Wala na po siyang hangin. Ayun, sana po may matutunan po kayo sa ano ko po dito sa caregiving tips. Kahit nasa bahay po tayo, actually meron po tayong ganito, hindi po talaga ito nawawala sa panahon ngayon. Halos meron na po tayo. Sa pagkuha din po ng BP, so kailangang relax po ang pasyente. Yung hindi po siya nagsasalita, hindi na iihi, or kung bagong dating lang siya, kailangang 20 to 30 minutes or kahit 15 minutes dapat rest po siya. And dapat po close po yung place or ng room, hindi maingay, and kailangan nasa maayos na posisyon po ang ating pasyente.
And okay, so ipapakita ko po sa inyo kung paano ikabit ang BP cuff natin. So ayan na guys, tuloy na po natin ang ating tutorial kung paano kumuha ng BP. So andito po yung kasama ko, asawa ko po. And thank you sa participation. So sa paggamit po nito guys, bago mo siya, sabi ko kanina, bago mo siya ikabit, so kailangan wala siyang hangin. So kailangan relax po ang pasyente, and so dapat wala pong manggas para sure. So kailangan itaas mo yan siya. Pero kung minsan mahirap po siya, okay lang kung manipis as long as maririnig mo po yung pulso. So ikabit na natin guys. So, sa pagkabit po ng BP cuff natin guys, 2 to 3 inches po siya dapat. And dapat ito po is dapat dito po siya nakaline po. Kasi dito mo banda ma-feel yung pulso. So dapat alam mo din kung saan makikita or saan mahanap yung pulse sites. Actually, meron po tayong pulse sites or meron pong pulse sites ang isang tao. And later po, ituturo ko po siya for the next video. Ayan, ikabit na natin guys. And make sure na nasa ano siya. Huwag masyadong maluwag and huwag masyadong masikip. Kasi pag masikip siya, false high BP po ang maririnig nyo. Pag masyado po siyang maluwag, false low BP po. Ayan na guys. So ayan na guys, nakabit ko na siya. So dito siya dapat is ano guys. So ayan. Dito siya banda, then hanapin mo yung pulso. Wag mong ilagay agad wag mong ilagay kung saan-saan itong stethoscope, hindi mo naman alam kung saan yung pulso. Kasi hindi mo ma-sure yung measurement po. Kailangan naka-center po siya sa kung saan ang pulso po. Yan, dito po banda yung pulso niya. So, ayan na guys, start natin. So, kailangan siguraduhin mo na hindi magsasalita ang ating pasyente guys. So, ayan, i-close ko na siya. And i-pump ko na siya. Nakita nyo guys, umaangat na siya dito. Ayan, umaangat na siya. Dahan-dahan lang. And hanggang 160 lang ako guys. And dahan-dahan, close. Pakinggan mo kung saan siya tumunog. Ayan. Malakas po ang tunog sa 100. Okay, huminto po yung tunog sa 60. So, ang BP po niya is 100/60 guys. So, itong BP apparatus na ginagamit ko ngayon guys is ideally, pwede siyang gamitin basta wag lang masyadong mataba. Baka hindi kakayanin guys. So, ayan, meron po tayong dalawang measurement sa pagkuha ng BP. Yan ang systolic at ang diastolic. So, ang systolic po ay yung nasa taas at ang nasa baba po ay ang tinatawag diastolic. So, ang BP po kanina is 100/60. So, ang 100 po ay ayun po ang tinatawag na systolic at ang over na 60 po ay ang tinatawag na diastolic. Laging tatandaan, ang diastolic po ay nasa ano po siya, laging nasa baba po. Guys, tatandaan po natin sa pagkuha po ng BP is minsan hindi po siya madali kasi marami kang dapat i-consider. So, sa pagkuha po ng BP, kung halimbawa hanggang 160 ka lang, kung hindi mo alam ang baseline ng BP, kung 160 ka lang, tapos pag-release mo is tumunog siya agad sa 160, so ulitin mo siya kasi mas mataas pa yung systolic niya sa 160. So, ulitin mo, abutin mo hanggang 200. So, pag tumunog siya sa 180, pero mas ang tunog niya sa 160, so yun po ang systolic niya, 160. Kasi minsan meron siyang mga tunog-tunog na medyo low lang, pero yung pinakamalakas na sounds po ang kuhanin natin. Halimbawa, tumunog siya sa 100, pero mas malakas ang tunog niya sa 90, so yun po ang diastolic natin. So sa 160 at saka 90, so ang BP niya po is 160/90. Okay?
So, normal BP po is 120/80. So, kung BP mo is above normal, so kailangan magpatingin ka sa doktor. Kasi meron din po tayong mga factors na nakaapekto po ng ating BP. And, pag above 120 and above 90 po yung BP, so magpa-check up ka na. And sana po may natutunan po kayo sa aking video ito, and huwag kalimutan po na i-like at i-subscribe ang aking channel, and huwag kalimutang mag-comment down. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-comment down kung pwede po, para po naman madagdagan po yung kaalaman ko. Any additional knowledge na lang po kung meron kayong idagdag. And sana po mapanood nyo po ang susunod ko po na video about caregiving tips. Maraming salamat.